kaninang umaga pa nga, napakaaga na mga lampag ng campaign jingle at motorcade caravan ng mga kandidato dito sa iba't ibang lugar sa Maynila. Ngayong opisyal na nga na nagsimula ang kampanya para sa lokal na posisyon para sa Bilang Pilipino 2025 at sinundan ko nga ngayong araw yung mga kandidato dito sa lungsod ng Maynila. Unang sinuyod ni Isko Moreno at ng kanyang running mate na si Chi Atienza ang Road 10 sa Tondo. Muli raw lilinisin ni Isko ang lungsod at ibabalik ang seguridad na naranasan ng Manileño nung siya ang mayor. Tila nagiging dugyot na raw kasi muli ang Maynila. Ang dating kaalyado naman ni Isko na si re-electionist Mayor Hani Lacuna, inumpisahan sa misa ang unang araw ng kampanya. Kasama niya si re-electionist Vice Mayor Yul Servo. Ibinida ng unang babaeng mayor ng Maynila ang marami niyang nagawa nang hindi anya nababaon sa utang ang lungsod. Sinagot niya rin ang patutsyada ni Isko tungkol nga doon sa tila nagiging dugyot ang Maynila at ang sabi ni Lacuna ay alam naman daw ni Isko ang dahilan kung bakit nahirapan maghakot ng basura yung mga truck na kinuha before ng LGU. At hindi rin syempre nagpahuli sa pag-motorcade sa distrito ng Santa Cruz ang isa pang mayoral aspirant na si Sam Versosa kung papalarin siya raw ang magpapabago sa pamamalakad sa lungsod. Sabi niya, yung mga kandidato raw kasi na makakalaban niya, ilang beses na raw yan nasubukan ng mga Manileño. Kaya dapat daw, kailangan na ng bagong muka ang Maynila. Kaya, alam mo yung Mase Chiki, andirito tayo ngayon sa Sampaloc para sa proclamation rally ni Lacuna. At sabay, sa mga oras na ito, isinasagawa yung proclamation rally din ni Isko Moreno doon naman sa Tondo. Dagsa yung kanilang mga supporter dito at nag-aabang na marinig yung kani-kanilang plataforma. Masaya, Chiki? Sabay pa talaga sila, no? Oo. Pero alam mo, Camille, parang ang mas concern ko yung traffic dyan sa Maynila. Kasi Personal concern talaga. Seryoso. sabay-sabay sila diba? At saka nakita mo naman yung dami ng mga kabuntot nila ng mga sasakyan. And I'm sure napakaraming tao rin na bumubuntot sa kanila. So I wonder kung kumusta yung galaw ng mga sasakyan dyan. Nako, Mase, yun nga kahit kami mismo na papunta pa lang kaninang umaga dito nga sa Road 10 sa Tondo, talagang naipit na kami kasi imagine around 7 a.m. sabay na lumalabas yung mga truck doon. Alam natin yung Road 10, lahat yun, puro mga truck yung naglalabasan ganong oras at kasabay din yung mga nagko-commute, syempre na papasok sa trabaho, papasok sa mga eskwelahan. So, nung nagko-cover nga kami, ang daming bumubusina ng mga sasakyan na alam mong umiinit na yung ulo na napakaaga. At syempre, talagang hindi maiiwasan yung traffic kasi eto, katulad niyan, yung tatlong kandidato na yan, sabay-sabay sila nag-motorcade at karamihan sa kanila, iisa lang din yung kanilang ruta. May pagkakataon pa nga na itong si Versosa at Isko Moreno ay nagkasulubong yung kanilang motorcade. At syempre, alam din natin dito sa Maynila, napakasikip din ng kalye. Kaya medyo pasakit din ito sa mga residente at ibang mga motorista na dumaraan dito sa lugar. Ay, anong nangyari nung magkasalubong yung motorcade nila? Nagbatian ba sila? Ang sabi ni Sam Versosa ay kumaway lang sila at syempre ito naman sila, ang partido naman nila Isko Moreno ay kumaway lang din. Kumbaga friendly naman daw. Alam mo, actually natanong ko nga kanina si Isko Moreno dyan. Nasabi ko ngayon na opisyal na nga nagsimula yung campaign season. Meron ba tayong inaasahan ng mga patutsadahan? Para hindi kasi I remember when I covered yung filing ng COC, talagang marami ng parinigan, pati yung mga supporter nila. Pero sabi ni Isko Moreno, hindi na raw sila mag-i-engage sa mga ganyan, ng parang mudslinging or yung makakasakit pa sa ibang kalaban. Kumbaga, ipepresenta na lang daw nila yung kanilang plataforma. Ganon din daw, si Lacuna, ipepresenta lang daw nila yung kanilang resibo na nagawa ng kanilang administrasyon. Yung pagtitipon dyan, Camille, ni Mayor Lacuna, hanggang anong oras yan? Kaugnay pa rin sa traffic. Alam mo, initially dapat 6 p.m. nga magsisimula itong proclamation rally sa Sampaloc. Pero na-delay siya ng 1 more hour kasi apparently merong misa malapit dito. Kasi katabi lang ng simbahan yung venue ng kanilang proclamation rally. So
nagbigay daan muna sila for the mass. And then, so ngayon, nagsisimula na at this hour at most likely by 8 to 8:30 ay inaasahan na matatapos na ito. Pero ngayon pa lang ay pahirapan na yung paglabas ng mga sasakyan, ng mga motor dito. Pero meron din naman mga nakaantabay na mga traffic bureau na tumutulong. Sabay-sabay yung nila, no? Proclamation rally. Tama ba, Camille? Yes, sabay, si Lacuna at saka si Isko Moreno, sabay na sinasagawa yung kanilang proclamation rally. Si Isko ginagawa ngayon sa Tondo, pero si Sam Versosa naman, kaninang alas 4 ng hapon, sa Tondo niya rin yan isinigawa. At dito nga, kasi ito yung pagkakataon kasi para i-discuss nila kung ano yung mga plataforma nila. At dito rin pumupunta yung mga supporter nga para pakinggan ano ba yung aasahan nila kapag binoto nila itong mga kandidato.